Hello po mga kababayan, this is Nasib Colana. Usap ulit tayo tungkol dito sa marami na raw pong nag-apply dito sa sa ombudsman position. Pero ang sabi po ni Attorney Panelo po ay qualified sa papel. At bakit sa papel? Ito mga kababayan, bakit siya qualified sa papel? And then, tayo po ay magre-react ulit dito para malaman natin bakit ba siya ay qualified sa papel pero hindi sa attitude. Okay. Karapat-dapat ba sa posisyon ng ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi. Sa katunayan, magiging questionable raw kung siya ang itatalaga sa posisyon. Si Carlo de la Peña sa iba pang detalye. Hindi naman, hanggat hindi ka na-appoint ni Secretary of Justice. Binatikos ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang plano ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na umupo bilang susunod na ombudsman sa gitna na nalalapit na pagtatapos ng termino ni kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ayon kay Panelo, bagamat kwalipikado si Rimulya sa papel bilang isang abogado at may sapat na karanasan sa mga kaso, ang kanyang naging asal bilang kalihim ng Department of Justice ay nagpapakita ng kawalan ng pagiging patas. Isang katangian niya ay mahalaga sa pagiging ombudsman. Ano ba siya? Meron ba siyang karanasan tungkol sa mga kaso? Meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas. No. Sapagkat ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tebes, Kibuloy, at yung kay Presidente Duterte. Nakita ro na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Correct. Sinabi rin ni Panelo na ang ombudsman ay dapat katulad ni Samuel Martires na anyay hindi nabibili, hindi napakikiusapan at hindi natatakot. Ipinunto niya na si Martires ay naging patas at nagpataw ng parusa kahit sa mga malalapit kay dating Pangulong Duterte kung may sapat na ebidensya, habang dinidismiss naman ang kaso ng mga kritiko. Remember po, sinabi ni Ombudsman Martires na hindi man din daw po siya kinausap ni Tatay Digong. In-appoint daw po siya, iisa lang sinabi sa kanya, just do your job. Lagi naman yan, sinasabi ni President Duterte, di ba? Do your job. And then that's it. Wala na siyang pakialam sa'yo as long as you're doing your job correctly. Hindi ka pinakikialaman. Hindi kagaya parang nangyayari ngayon. Lahat na lamang po na may posisyon, na malakas ang posisyon, ay laging parang gumagalaw. I don't know why. Parang may nagpapagalaw. Katulad, di ba? Kung kulang sa basehan. Pero itong ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Binigyan din ni Panelo ang bigat ng posisyon ng ombudsman na may fixed term na 7 taon at nakasaad sa konstitusyon. Kaya umanot dapat masinsinang suriin ng Pangulo ang paghirang sa sinumang papalit kay Martires. Pag yan in-appoint niya, may problemang malaki. Ibig sabihin, talagang gusto niya yung taong naririyan. May constitutional term yan Pag yan naipasok mo, sigurado. Pag dinimanda mo yung mga nakaupo ngayon, wala. Katakot-takot na dismissal ang mangyayari dyan. Nagkakampi. Not to mention his own issues. Di ba, sir? Yung mga kakampi niya, kasama mga kakampi niya, paano na yun? Paano natin makikita ay parang nasasanay siya na may kinikilingan siya. Not only that, paano po yung problema niya? Kasi tinanong sa kanya, hindi po ba magiging conflict of interest? Kasi nga po, mayroon kang kaso dyan. Sabi niya, madali lang yun. Walang problema doon. Ayan na nga po Yan na nga ang problema Anong walang problema?
mayroon pong malaking problema dahil meron ka nga pong reklamong nakasampa sa ombudsman. Ngayon, ikaw ang gusto mong umupo dyan as ombudsman. Tapos sabi mo, wala lang. O paano naman kami magtitiwala sa'yo? Ngayon pa lang sinasabi mo, wala yan. Hindi pa malaki pong kalukuhan yan. Anong wala yan? Anong wala yan? Madali na yun, sabi niya eh. Madali na yun. Ang Ombudsman ng Pilipinas ay isang independent constitutional office na nagsisiyasat at nagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaang sangkot sa katiwalian, abuso sa kapangyarihan o paglabag sa batas. Nakasaad sa 1987 Constitution at sa Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act of 1989, ang pangunahing tungkulin nito ay bantayan ang integridad sa serbisyo publiko. Isa sa kapangyarihan ng Ombudsman ang mag-imbestiga at magrekomenda ng pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno. Kabilang ang mga halal na opisyal maliban sa Pangulo. O pwede naman. Para mag-imbestiga, hindi ba sabi nga powerful nga yan? Pwede pong mag-imbestiga yan whether or not na mayroong nagreklamo. Paano kung imbestigahan niya lahat ng mga kalaban nila? Kalaban ni Bongbong Marcos, kalaban ng mga kaalyado niya. Ay di ba? Pangalawang Pangulo at mga miyembro ng Kongreso at Korte Suprema. Ayon sa mga ulat. Or paano pa kung i-dismiss niya pagka dami-dami? Kaya nga sabi nga po ni Atty. Panelo ay pagka in-appoint yan ay malaking problema. Baka i-dismiss lahat ng dapat hindi naman i-dismiss. Dahil meron nga po siyang tendency na mag-lean. Hindi po siya natin nakitaan ng gumigit na siya. Lagi siyang may leaning. Politika nga po bakit kasi? Hindi nyo nakikita. Dapat ang politician, dapat po ang nilalagay dyan, ay yung mga huwes, yung mga nag-retired na marami naman po dyan. Mga associate justice, mga chief justice, pwede naman po sila, mas maganda po sila na lang. Kasi nakakapag-alala po dahil wala po si Remulyang na ipakita sa atin na nakakatuwa, karamihan po ay nakakalungkot, nakakasama ng loob. Unang-una na po yung ginawa niyang pagsasabi sa atin na walang jurisdiction, hindi natin papapasukin ng ICC. Pag sila ay pumasok, sila ay ipapahuli. Hindi mo naman ginawa yan. Sinasabi mong yung galaw ng ICC ay very political. Paano po kayo? Hindi po ba kayo ganun din? Pagkatapos gusto mong mapunta ka dyan sa posisyon na dapat talagang straight ka, wala ka talagang kinikilingan. Meron ka na pong kinikilingan. Unang-una po, very political ka po. Pangalawa po, talagang may leaning na po kayo. At isa pa po, parang bakit nyo sinasabi, now pa lang na yung mga reklamo sa'yo dyan sa ombudsman, walang problema, walang conflict of interest. So, pag sinabi mo. Diba? Nasa halos talaga pong totoo. Talagang baka ang kalbaryo po ang mangyari sa ating bansa. Kalbaryo kasi nga po, wala siyang sinisino eh. Parang wala siyang pakialam. Sinabi niya eh. Tapos kunyari, concern siya sa hustisya. Naipakita na nga niya eh. Yung bagay na never, kahit sa imagination, hindi mo maisip na magawa nila yan kay President Duterte. Pero ginawa nila. Sobra pong powerful ninyo ngayon pa lang. Paano pag kayo nasa ombudsman position na? Kalbaryo? Ang abutin? 10 individual na sa kasalukuyan ang nagpasa ng kanilang aplikasyon para sa posisyon ng ombudsman. Kabilang na si Justice Secretary Emma. Ayon sa mga ulat, nasa halos 20 individual na sa kasalukuyan ang nagpasa ng kanilang aplikasyon para sa posisyon ng ombudsman. Kabilang na si Justice Secretary Remulla. Di ba? Magkaibigan sila ni Bongbong eh. Tingnan natin, makita natin kung talagang itong si Bongbong ay hindi sa kaibigan lang kaya ina-appoint. Dapat yung kanyang kakayahan. Kakayahan na hindi maging bias. Kasi yun po ang kailangan.
Mayroon pa yata dagdag dito si Attorney Panelo. Attorney Sal, may karagdagan po ba kayong comment sa ulat na yan? Yung ating assessment, batay lamang yon sa facts. Yung kanyang mga inasal bilang Secretary of Justice. Yan. Walang personal dyan. Katunayan, kung titingnan mo yung unang upo niya pa lang, pinagtanggol ko yan. Secretary Boying Remulla. Nung ang kanyang anak ay maimbulto sa humanong drug trafficking. At Remember po, yung kanyang panganay yatang anak yun na charge ng possession of illegal substance na high-grade Mary Jane galing ng US na halos umaabot ng 1 kilo na nagkakahalaga ng about, kung natatandaan ko ito correctly, 1.3 something million. Within 3-5 months, dismiss. Oh, hindi naman daw siya nakialam doon eh. Pero yun po yata ang pinakamabilis sa isang bagay, sa isang kaso na parang hindi po bailable yan. Di ba? Illegal po na droga. 5 days. 5 days. 3 to 5 months. Kahit nga yata, kung hindi ako nagkakamali, si Tunying ay nag-react. Wow! Pinakamabilis na yata ito. Na napawalang sala. Di ba? gusto ng marami na pagbituin siya sa tungkulin sapagkat yun daw. Yeah. Pinagre-resign na yan si Remulla. O pinagtanggol niya. Nakasalanan ng anak, di kasalanan ng ama. Kayo involved. Kaya sabi natin, hindi po pwede kung ano man ang kasalanan ng anak. Kung totoo man. Hindi po pwede yung kasalanan niya, ililipat mo, ipapatong mo doon sa ama at siya ang paparusahan mo. Kaya pinagtanggol natin yan si Boying Remulla. Pero ngayon, mahirap ipagtanggol na kanyang pagka-apply sa ombudsman sapagkat sinusuri natin yung mga ginawa niya nung siya ay Secretary of Justice. Talagang hinusgahan niya kagad eh. Correct. Ang Secretary of Justice, dapat dahil yung mga piskal, mga prosecutor ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, hindi ka dapat magsasalita na mai-influensya mo yung mga nasa baba. Kasi nung panahon, nung kasagsagan ng kaso ni Bantag, Tebes, sino pa? Kibuloy, Go, Duterte, di ba yung kasagsagan, palaging ang kanyang mga pahayag, guilty as hell na, wala pa ang preliminary investigation. Hindi po pwede yan sa ombudsman. Yeah. Kailangan ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martires. Hindi, wala kang marinig. Wala nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa Ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. At wala siyang kinikilingan. Ang nag-appoint sa kanya si Presidente Duterte. Pero kung titingnan mo yung record niya, pati yung kanyang mga... Kaya nga po, ang sabi ni Ombudsman Martires, ganyan niya iginalang si President Duterte. Hindi siya nakikialam, hindi siya nakikiusap, hindi niya ginagamit kung sino man, si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, yan si Attorney Panelo, kung sino-sino, hindi po siya gumagamit ng kung sino-sino para ipaabot kay Ombudsman Martires na ganito, ganyan. Wala po siyang quality, in my opinion, pagdating po sa pagdidesisyon. Dinesisyonan po niya na siya ang nagbigay ng clearance na arestuhin si Tatay Digong. Why? Tapos sasabihin niya, ay walang mga ebidensya.
At pinapalabas niya na sinadya. Kulang pa po na ipinadala ninyo si President Duterte sa dahig ng wala, pinagdudusahan niya ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinipilit po ninyo kasi yung sa inyo. Wala pong kasalanan. Nagdudusa ang Tatay Digong, ang President Duterte, sa kasalanang hindi po niya ginawa. Kayo po, now tell me, nasaan po dyan ang quality ng isang magiging ombudsman kung ganyan po ang ginawa ninyo? Yung mga malalapit kay Presidente Duterte, pinapatawan niya ng kaparusahan pag may ebidensya. At Correct. yun ang mga kalaban ni Presidente Duterte sa politika, mga number one, ng mga critics niya. Pag dinimanda sa ombudsman at walang ebidensya, dinidismiss niya. Yeah, di ba? Yan, maganda yan ang role model ng isang ombudsman. Si Secretary Boying Rimulya. Dahil doon sa mga... Pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado Yeah. at merong alam sa batas, Yun. kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well for himself para sa isang ombudsman.